Ayan, at ito po ang siguro ay masasabi nating breaking news dahil ito pa lang si Tambaloslos ay nasa Dubai at naharang po siya ng mga immigration officer for questioning. Ano po yung itatanong? Kasi po doon sa pagkadami-dami na dolyar ang kanyang dala. So, hindi po nasabi sa akin ng resource person ko kung ilang balita. Pero napakarami daw pong dolyar ang dala-dala na nasabat po ng immigration, na-detect po ng immigration officer na dala nitong Tambaloslos na ito. See? Talagang hinahakot na talaga nila ang pira ng bayan. Talagang wala talaga silang planong tumigil sa pagnanakaw ng pera ng bayan. So, ayan. At bago tayo pupunta sa ating main topic ay siyempre nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, at sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, ligtas sa anumang uri ng mabibigat na problema sa buhay, bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. So, maliban po dyan, sana sabat itong si Tambaloslos sa immigration ng Dubai for questioning dahil doon sa kung ilang malitang dolyar ang dala niya ay wala po akong pakialam dahil ito pong hayop ito ay kahit napatayin na lang yan dyan, pinakikalman ko lang yung dolyar na hinahakot na pala nilang dalawa ni Saldico. Ayan, pero kung siya lang at kung katayin man sila dyan, wala na akong pakialam. Pero ito po ang mabigat kong problema sa buhay ngayon. Ako po ang nagdadala ng sobrang bigat sa aking dibdib kung papaano po ba ang aking gagawin sa mga subscriber ko. Dahil ito po at naghamon na po ng gira ang China laban sa Amerika at Pilipinas. Yan naman po ay nandyan sa mga international international news. Hindi ko na po kailangan magpakita rito, nakakapagod pa magpakita rito. At tahasan na pong hinamon ng China ng gira ang Amerika at kasama na ang Pilipinas. Pinangalanan na po ang Pilipinas, kasama na. So yun po ang bigat. Mabigat sa dibdib ko yung mabalitaan ganon dahil tiyak po itong girang ito ay kung may makakalibre man po dito ay iilan na lang dahil sisiguraduhin ko po na hindi bala ang gagamiting gira nitong kalaban natin China, at yan po ay yun na nga yung mga atomic bomb. Ayan, may mga Lason virus po pakakawalan nito mga ito. At ito lamang pong China at Russia ang mayroon nito. Sa katunayan ay hindi lamang po ginamit yan noong unang bakbakan nila sa Ukraine, pero itong bandang huli po ginamit na po yung kanilang Lason na gamit, kaya talagang ang bilis ma-deadball yung kalaban nila. Ganon din po itong China. Kung matuloy man po itong gira ng na naghahamon na, at kung halimbawa pinatos ng Amerika itong hamon ng China, wala na po. At kung ako lang po ang tatanungin sa sarili ko, hindi ko po problema. Kahit kailan po, kahit anong gira yan, wala po akong problema dyan. Kung ako lang po, sarili ko lang po ang iniisip ko. Ang problema po rito ay ito pong mga subscriber ko talaga ang iniisip ko noon pa.
Ganun pa man, mayroon din po akong sinasabi dyan sa inyo sa mga videos ko, kung inyo pong mga balikan yung mga videos ko, ay hindi pa rin po nababago yung aking ini-o-offer sa inyo na kung sakasakalit sumambulat ang girang ito, dito po kayo sa amin. Dito po kayo sa akin. Ayan, at dito po ay sisiguraduhin ko po malayo sa lason, malayo sa virus. At kung meron man pong virus ay mayroon na pong kanyan, mayroon na po kaming in-install dito na hindi po pwedeng pasukin ng anumang kwan dito. Ng kahit na ano, mapabala man yan, mapavirus man yan, hindi po. At una, isasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Pag nangyari po yan, marami po ang mamamatay, tiyak. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang tao, mamaya-maya lang uhaw, iinom yan. Saan kayo kukuha ng inumin? Yang source ng tubig na inumin ay tiyak may lason na po yan. Sisiguraduhin ko po yan, may lason po yan. Kasi radiation po yan. At yun po yung mga talagang sisiguraduhin ko sa inyo na lahat yan kontaminado yan. Wag na tayong pumunta sa ibang issue. Sa tubig na lang tayo pupunta. Tiyak po talagang maraming mamamatay pag nangyari ito. Ngayon, bakit? Mr. Berana, kung yan pala mga source ng tubig ay makukontamina, ay di kasama ka sa walang mainom na tubig dahil may lason na yung mga tubig na yan na pagkukunan ng tubig. Yun po ang matagal ko na pong sinasabi sa inyo na hindi po ako nangailangan kahit kailan ng tulong sa anumang gobyerno magmula ng pagkabata ko. So kung source ang tubig ang pinag-uusapan natin, malayo pong mangyayari na makontamina yung tubig ko dito. Katunayan, umaagos lang po ito na hindi po nanggaling yan sa open space. Hindi po galing sa yan, kagaya ng mga dam-dam na yan na mga pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila kung saan man. Basta lahat po ng mga pinagkukunan nyo ng tubig, open po yan. Ito pong sa akin dito, hindi po open. Running water po ito na galing sa ilalim ng bundok. At hindi po naka-expose ito kung saan pong lumalabas ito. Wala pong pinagmumulan kundi sa ilalim ng bundok. So, sigurado na po ako na dito ay buhay na buhay ako. Dahil sa tubig pa nga lang po ang pinag-uusapan natin dito. So, yun po. Kaya naman po yung paulit-ulit ko dating sinasabi sa inyo, maswerte yung mga subscriber ko. Dahil kung talagang po mangyayari at mangyayari ang gira. Mangyayari at mangyayari. Hindi lamang po natin alam kung kailan yung eksakto. Pero kung ang tatanungin kung mangyayari ba, mangyayari po at mangyayari yan. Dahil kung inyo lamang pong pinag-aaralan o pag-aaralan ang sitwasyon ng mga nangyayari ngayon, lahat po ng tao ngayon ay yung may tawag dyan sakim. Yan yun, sakim. Walang kakontentuhan sa buhay. Gaya po nitong China. Di ba? Walang kakontentuhan sa buhay. Tingnan nyo. Kaya gira ang gusto nilang mangyari dahil nga una, diyan sila kikita. Ganon din ang Amerika. Pero ibang usapan na yung sila mismo ang hinahamon ng China. Ibang usapan yan.
Ang sinasabi kong diyan kumikita ang China at saka yung Amerika kasi nga diyan sa mga armas. Kung ibang bansa ang nagkakagira. Kaya gustong-gusto nila. Kaya minsan itong Amerika, siya pa ang nag-uudyok na na girahin na yan. Paano nga? Ay tiyakan na yung pagkuha nila ng armas, pagbili ng armas sa kanila. Yan po yan, dyan sila kumikita. Pero sabi ko nga po, ibang usapan na ito kung sila na mismo ang China na mismo ang maghahamon ng gira sa Amerika at saka itong sa Pilipinas. Pinangalanan na po eh. Hindi niyo po ba nalaman nyo na nag-inaugurate na yung China dyan mismo sa Scarborough Shoal? Nag-inaugurate na po. See? Big sabihin talaga nga inuunti-unti ng sakupin ng China ang Pilipinas. Habang inuunti-unting sakupin ng China ang Pilipinas, tuloy naman ang pagnanakaw nitong ating mga kababayang mga politiko, mga aswang ng mga politikong ito. Tuloy ang pagnanakaw nila. Sa totoo lang po, alam nila ang mangyayari. Alam nila na magkakaroon ng kaguluhan. Alam nila na may darating na gira. Kaya talagang sila isinecure na nila yung kanilang mga pamilya, sarili nila. Kaya ito si Saldico nagnakaw para sa ganun ay ayun, makabili ng bahay sa Amerika, makabili ng bahay sa Spain, makabili ng bahay sa France. Ganon din po itong si Tambaloslos na ito. Kaya hindi natin alam kung ilang milyong dolyar yung daladala niya na nasita ng immigration ng Dubai. Yan po. Ang maiiwan talaga rito, kayo na mga kababayan ko na naghihirap sa buhay. Ang kawawa dyan, itong mga kababayan natin na hirap na nga sa buhay. Halos wala na silang makain. Wala na silang masaing. Tapos gigirahin pa. At itong mga animal na mga politikong mga kawatan na ito, magsisipaglayasan lang po yan. Kaya ang maiiwan dito, yung mga kababayan nating mga mahihirap talaga. Ito yung mga kawawa. Hindi man lang na sila nakaranas na maging maaluwan yung buhay nila. Hindi man lang nakaranas itong mga mahihirap nating kababayan. Yung bang tipong masaya sila sa buhay. Dahil medyo kahit pa paano ay nakakasurvive sila sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi na umangat ang buhay nitong mga kababayan natin dahil sa itong mga magnanakaw ng mga politikong ito. Tapos ngayon, gigirahin pa ng China. Yan pa ngayon ang maiiwan na lalasunin lang ng China ang mga kababayan natin. See? Kaya napakahirap, sa totoo lang po, napakasakit sa dibdib. Isipin mo. Ganun pa man mga subscriber ko, hindi pa rin po nababago yung aking offer sa inyo. If ever, sabi ko naman po sa inyo, na ugaliin lang po ninyo ang manood dito kung sakasakali. Baka pagka halimbawa nagdeklara na sila ng gira, ay mag-a-announce na rin po ako dito kung saan kayo pipick upin. Wag po kayong may mga nagsasabi po paano po kayong nasa Mindanao, Bisaya at diyan sa parte ng Luzon halimbawa. May mga nagtatanong po yan sa akin. Wag po kayong mag-alala. Dahil yung parting Mindanao, hindi pa man, bago pa lang ako
bago pa lang ako mag-anunsyo rito, natural mayroon na tayong contingency plan dyan at para yung may masakyan kayo na para pumunta dito sa akin. At wala po kayo, wag niyo na pong intindihin kung walang-wala kayo. Alam ko naman po yun eh. Sabihin niyo malayo kami Mr. Berana, wala kaming pamasahe. Wag niyo na pong intindihin yun. Kung wala man po kayong pamasahe, magbibigay naman po ako ng instruction dyan kung saan kayo sasakay. At madali lang po. Kung halimbawa barko man yan o ano pa man yan, madali po makipag-ugnayan ng aking mga tao rito na para bayaran agad yung mga sasakyan ninyo. Ayun po mga kayang abutin, kagaya halimbawa basta kaya ng sasakyan na sa by land ang biyahe, ay may mga naman po tayo. May mga truck naman po tayo na pwedeng gamitin. So, wag niyo na pong intindihin yun. Wala po kayong intindihin. At wala po kaming baon, Mr. Berana. Wala po kami dahil mahirap lang po kayo. Mahirap lang po kami. May mga comment po yan dati. Sinabi ko naman po sa inyo, pag nandito kayo, wala kayong dapat alalahanin. Dito kung ano yung kakainin ko, yun ang hindi nyo pwedeng kainin kasi ang kinakain ko lang po talaga ay mga damo or mga talbos-talbos ganun. Pero kayo po na hindi naman kayo marunong kumain itong kinakain ko, wag po kayong mag-alala. Marami po tayong pan dito. Marami po tayong bigas dito. At marami din po kayong magiging ulam dito. Kasi ang hirap po kasing i-demonstrate eh. Paglabas mo dyan, meron lang kayo susuotan. Paglabas mo, dagat na po yan. Nandyan po yung mga bangka na nangingisda. Yung mga nandito na po sa lugar ko. Pag umakyat ka naman ng taas, meron din pong kanyan. Daan pa tong taas, nandyan po yung mga pananim. At pag naman sa mga naman iba na pong lugar naman yung mga palayan. Dito po walang gutom dito. At mga bigas, kung pinag-uusapan ng bigas, wala pong problema ang bigas. So, yun. So, ibig sabihin, magiging mas masarap pa yung kakainin nyo kaysa sa akin. Dahil nga, sabi ko, damo lang po yung kinakain ko. Tulad ng talbos ng kung ano-ano dyan. Kaya po, ang lawak po ng mga pataniman ko rito ng kamute. Napakalawak po yan. Pero ang pinapakinabangan ko lang po dyan, talbos lang. Para lang po sa akin yan. At ayun. Hindi pa rin po nagbabago yung aking offer sa inyo. Dito tayo, sama-sama tayo. Kung mamamatay ako, di sama-sama tayo mamamatay. Ganun lang. Pero titiyakin ko sa inyo, pag nandito kayo sa akin, wala na kayong kamatayan. Kung ang pag-uusapan natin ay yung lason o virus na pakakawala ng kalaban ng Pilipinas kung sa kasakalit nandiyan ang giyera. Nandito po lahat sa atin. Wala na po tayong pipiliin. Wala na po tayong hahanapin pa. So, yun. Ang bigat sa dibdib yung mabalitaan ko. Na ganun. Paano na iniisip ko? Paano lang kung ini-imagine ko itong mga kababayan natin na hindi naman sila nakakapanood nitong video ko. Paano silang maililigtas natin? Paano natin makukuha sila? Hindi naman nila napapanood itong video ko. Kaya nga po, ang sinasabi ko po rito ay hanggat wala pa, tuloy lang po tayo. Pagka nakita nyo na po ito, i-share na po ito para maraming makakapanood ng video ito.
Ganon din po doon sa subscribe, kung halimbawa hindi pa man po dumarating yan sa 2028, at pwede, sabi ko nga na pwede nating ilaban or na mag-file ako ng candidacy para lang makapasok ako dyan. Adi yun po, depende po kung halimbawa hindi pa magkagira. At tiyak po rito, limas. At talagang malilibre na po itong mga politikong ito. Kasi maglalayasan lang po dito yan. Kaya maiiwan yung kawawa nating mga kababayan. Kaya sinasabi ko nga, parang gusto ko nang ako na mismo magsaboy ng lason dyan sa buong Metro Manila para matudas na itong mga animal na mga na ito, politiko, mga kawatang ito. Yan po ang napaka-kwan talaga, sobra. Di ko pa alam kung kaya nga, sabi ko, ugaliin lang po ninyo na subaybayan lagi itong ating channel. Kaya nga po, importanteng pindutin yung notification bell para pag kami mga ganitong video, manonotify kayo, mapapanood ninyo kung ano magiging announcement natin dito. At sabi ko nga po, kung iniisip ko lang po ngayon, kung halimbawa matuloy man yan, yung gira na yan, parang nakikinikinita ko na po na, lalo na dyan sa Metro Manila, sa mga matataong lugar na yan, nakikinikinita ko na ng mga nakahandusay na mga bata. Sa bata po talaga akong kwan. Imagine nyo, pag magkagira ngayon, ay hindi naman maikukuan ito. Hindi naman bala ang labanan dito. Kung meron man bala, madalang lang yun. At least kung bala sana, maitago pa sana natin itong mga bata. Ay kaso kung lason o di kay virus. Kaya na-imagine ko na kung matuloy man ang girang ito, makikita mo paano na nakahandosay ng mga bata na yan. Hindi pa nila nararating yung kanilang pangarap sa buhay. Makikitil na agad dahil dito sa mga suwapang na mga tao. Mga ganid sa kapangyarihan. Yun po ang parang hindi ko kakayanin kung sakalit makita ko yung mga bata na diyan na nagdadapaan na. Sana naman ay hindi mangyari. Sana naman ay huwag tulutan ng ating Panginoon na matuloy yung napipintong gira na yan. Pero na po matindi po yung hamon ng China dito sa Amerika. Kaya baka mamaya umiral yung prinsipyo ng Amerika na sila yung makapangyarihang bansa, at pag pinairal nila ang prinsipyo, papaano kung tanggapin nila yung hamon nitong China, tapos na ang pangarap nitong mga kabataan natin. Ano pa kung sana itong mga politikong ito magkamatay? Smar Joseph, tutulong pa nga sana ako na pumatay sa mga hayop na to Pero sabi ko nga po, anumang oras po yan, pwede silang lumipad ng ibang bansa. Pwede silang manirahan doon. Kaya paano itong mga kababayan natin, napakaraming kapos sa kabuhayan. Pero sabi ko nga po, hindi yun ang pan ko. Ang iniisip ko talaga itong, kung i-imaginein ko po, yung bang tipong ngayon pa lang sila bubuo ng pangarap nila sa buhay, itong mga kabataan natin, makikita na lang natin, nakahandusay na lang silang lahat dyan.
dahil lang sa mga ganid ng mga taong ito. Hindi naman sana mapapasama ang Pilipinas sa kaguluhan ito. Ang problema po rito ay mali yung naging hakbang ng namumuno sa atin. Kaya damay talaga. Imagine nyo lang. Piniyagan natin, tinanggalan natin yung mga yung mga sundalo ng Amerikano dito sa atin. Anong tawag doon? Nalimutan ko na. Na pinaalis na po yan eh. Ngayon, may pinapasok ang IDCA. Yung IDCA na yan. Yan po ang dahilan kung bakit madadamay tayo dito sa girang ito. Yung mga pinapasok natin, yung mga IDCA na yan, mga Amerikano ulit na yan. Pagkatapos natin palayasin na sila lahat dito dati, ayun, pinapasok na uli natin. So, may mali. Bakit hindi na lang tayo naging independent policy ang pinairal natin? Ngayon, kumampi tayo sa Amerika, damay na tayo. Matindi na, inuulit ko po, matindi na po yung pagkahamon ng China na gira dito sa Amerika at Pilipinas. Kung kailan man mangyayari yan, hindi po natin alam. So since na naghamon na itong China, maaaring bubulaga na lang sa atin yan. So, parang wala po ako sa mood talaga mag-vlog ngayon, pero pinilit ko lang po para lang maipaalam sa inyo, maipabatid sa inyo yung balitang yan dahil deserve nyo naman po na malaman ang balitang yan. Para po kahit pa paano ay magmuni-muni na po kayo at isurrender nyo na yung buong buhay ninyo sa ating Panginoon. Pero hanggat nandito ako, hanggat nandiyan kayo ng mga subscriber ko, ang titiyakin ko sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat po at doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para kung sakalit hindi pa matuloy itong girang ito at umabot pa tayo sa 2028 na eleksyon. Susubukan ko po at dahil ang gusto ko lang po talaga, kaya gusto kong pumasok dyan para lang po malason ko lahat o mapatay ko lahat itong mga kawatang ito. Hanggat hindi po napapatay itong mga kawatang, mga politikong ito, hindi na po kailanman mababago ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan. Maraming salamat po at sa lahat ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.